Mukhang ganado si Kawhi kapag nagsimula ang regular season dahil sa stellar performance niya noong nakaraang All-Star Game. Pakiramdam di umano ni Kawhi, isa pa rin siya sa pinakamagaling na player, mark my word. Mukhang hindi rin naman nag-aalala si Kawhi dahil sa naunang report, i-release na ang verdict regarding sa aspiration investigation. Bago yung All-Star Game mismo, sa press con ni Commissioner kada taon, sinabi niyang complex ang sitwasyon nitong si Kawhi dahil nga sa allegation. Pwede kasing mawala yung isa sa best player sa regular season at ilang linggo lang din yun bago pumasok ang playoffs. Kung itutuloy yung sinabi sa report ng The Athletics na ilang linggo after ng All-Star Game ilalabas yung verdict kay Kawhi, sinabi rin ni Commissioner nakikipag-cooperate naman ang Clippers, hindi nga lang siya involved sa day-to-day investigation. Mukhang may alam na rin naman si Kawhi dahil sinabi rin niya sa interview after nung game, hindi naman pababayaan ni Commissioner na makaapekto sa game yung naging investigation ng NBA. Maganda pa naman yung nilalaro ni Kawhi this season. Parang first season din niya sa Clippers noong 2020 at ito rin yung best season ni Kawhi pagdating sa stats. Iniwan na si Kawhi ni Harden at Zubac pero nag-a-average pa rin si Kawhi ng almost 28 points, 5 rebounds, 6 assists at league leader sa steals na meron 2 per game. Nasa 49, 38 and 91%. Meron pang natitirang 28 game ang Clippers. On track pa si Kawhi na makalaro ng nasa 60 games ngayong season. Pwede pa niyang abutin ng 65. Based naman kay Stephen A. Smith, hindi pa rin siya naniniwala dito kay Kawhi kahit pa siya ang isa sa best player sa regular season. Baka kasi pagdating ng April, wala na naman siya. Dun pa naman batikan at dalubhasa si Kawhi. Hanggang pang regular season lang daw kasi yung bayad, kaya kapag playoffs nawawala siya. Number 10 ang Clippers sa standing ngayon, 11 games pa or nasa 6-5 record ang kailangang habulin ng Memphis para maagawan sila sa play-ins. 66% chances ang Clippers ngayon sa play-ins, nasa 3-2 naman ang kailangan nilang habulin sa next 5 games or every 5 games para maabutan ang number 8. Base sa tangkaton, ang Clippers ang pangatlong teams na may pinakamadaling schedule base sa ranking or standing ng mga matitira nilang kalaban. Ang Portland naman ang may pinakamadaling schedule na natitira. Kahit ang Clippers ang pangatlong team na may pinakamadaling natitirang games, sa next 10 games nga lang nila, 6 na teams ang nasa playoff contention ang makakatapat ng Clippers. Kailangan pa full force si Kawhi. Wala pa namang binigay na timeline kay Darius Garland kung kailan siya babalik. Base kay Lawrence Frank ng Clippers, hindi rin nila minamadali si Garland. Kaya kailangan ni Kawhi sa next 10 games ipakita pa rin na siya yung best player sa NBA dahil pwede makaapekto yon sa decision na gagawin ng NBA kung i-void ba ang contract niya. Pero duda ako sa penalty na isasama na i-void yung kontrata ni Kawhi dahil mostly ang ginagawa naman talaga ng NBA nire-revoke yung mga draft picks. Ang Sacramento ang pangalawang teams na may pinakamadaling schedule na natitira. Mukhang tanking mode na ang Kings kahit pa ayaw nila. Si Lavin out na sa season dahil sa injury sa daliri at dumaan na siya sa surgery. Si Sabonis pwede na ring iupo ng buong season dahil meron siyang back injury na nasa day-to-day status at meron ding si Sabonis na partial torn meniscus injury. Nakalaro pa siya noon after mawala ng ilang linggo mula November until January. Kaso ito yung katulad na injury kay Embiid dati na inilaro pa niya kaya natuluyan na magkaroon ng mas malalang injury. Hindi rin best time na ituloy na palaruin si Sabonis kasi baka magkaroon ng malalang injury at mawala pa ang value sa trade market sa off-season. Ito rin kasi ang rason kung bakit hindi nila na-trade si Sabonis noong deadline. Merong multiple injury at delikadong malala ang abute na injury ni Sabonis na mawawala siya ng matagal. Si DeMar DeRozan naman di umano walang balak i-buyout ng Sacramento at tatapusin ang season. Ang makikinabang din sa season sa Sacramento si Westbrook dahil sa kanyang average na 15 points, 5 rebounds, 6 assists, 43 and 34% ngayong season. Hindi pa di umano ready na mag-retire si Westbrook at magkakaroon siya ng strong finish sa season para makakuha ng another contract sa ibang team kung hindi man sa Sacramento. So ito nabasa ko lang sa write-ups. Hindi ko to sigurado dahil no sense naman kasi na si Westbrook ang isa sa best candidate sa buyout. Parang walang sense para i-buyout ng Sacramento si Westbrook ngayong season. Hindi naman lagpas sa tax apron ang Sacramento, minimum contract lang si Westbrook. Kahit pa maganda ang stats ni Westbrook, hindi rin naman nagre-result sa panalo para sa Kings kaya hindi maapektuhan ang kanilang tanking.
Nasa 14 game losing streak na ang Sacramento na base pa sa mga write-ups, tanking mode ang Kings pero si Westbrook ang nakakapagparami ng attendance sa arena dahil sa mga milestone na nagagawa niya ngayon. Kaya no sense na i-buy out si Westbrook at mas better intay na lang na matapos ang season.